at dagdaning taas. Kaya tamasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ang mabuang kahoy ay pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at tumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumilig siya tumaroon sa kanyang ama. Malayo pa na tanawan na siya ng ama at ito'y labis na naabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng sisi at panyapak. Kunin ang pinatabang luya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak ko ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak ng panganay, umuwi siya, at na malapit na sa bahay ay narinig niya ang tutukan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa maalila at tinanong, Bakit? Mayroon sa atin. Dumating po ang kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng inyong ama ang pinatawang luya sapagkat nagbalik sa buhay at walang sakit. Tagalit ang pangalan at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi po kayo sinuway. Ngunit inisay, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para pagkatuwaan. Kami ng ating mga kaibigan, subalit na dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpalay pa ninyo ng pinatabang kuya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapili ang lahat ng aliayan ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at maganap, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isa sa magandang kwento at talihanga ni Jesus. Halos lahat naman ang mga talihanga ni Jesus ay maganda, pero ito sa maganda, pinaka-madrama kasi buhay mag-anak, buhay o naman natin sabihin buhay mag-aama sa buhay ng mag-anak. At ano naman natin pamilya, buhay ng mag-anak ang pinag-uusapan, kakaiba talaga ito. Talagang medyo madrama. Pero bukod doon sa pagiging madrama, bukod sa pagiging ito ay talagang usaping pamilya, pinakamahalaga dito ay yung atmosphere ng isang pamilya na nagkakaroon ng unawaan, pagbibigayan at pagpapatawaran sa mga kasalanan. Mahirap pag nag-away ang magkakapatid. Lalo na kapag mana ang pinag-uusapan.
Talagang magsusumpaan ang magkakapatid. At hindi nila itutuloy na kapatid ang bawat isa. Pero kung talagang ang pagmamahalan ang siyang namamalaki sa isang tahanan, mapag-uusapan ang lahat. Maayos ang lahat. Ito yung pinapakita doong ama doon sa kanyang, hindi lang sa isang anak, hindi lang doon sa anak na bunso, pati na rin doon sa anak na pangalan. Pinapaliwanag niya doon sa bunso na sa kabila ng kanyang nagawang hindi maganda na Napolino para niya itinuring na patay ang kanyang tatay dahil kinuha lang niya yung kanyang mana. Kaya naman kinukuha ang mana pagpatay na ang mga magulang. Di mo naman kukunin ang mana mo kung buhay ka ba, kung buhay pa ang magulang. Pinapaliwanag niya sa pamamagitan hindi ng pananalita tapos ng muling pagtanggap sa kanya. Na sa kabila ng lahat na nangyari sa kanilang pamilya, tinatanggap pa niya. Doon sa panganay, pagpapaliwanag pa rin na dapat laging magbigayan, dapat laging magpatawaran. Kasi hindi muling mabubuo ang isang ugnayan kung walang pagpapatawaran na magaganap. Hindi po pwedeng sabihin mo, okay lang, diyan mo. Hindi po pwedeng ganyan. Kasi hindi mo talaga yun talagang tunay na napapatapa. Kaya ito pinapakita sa atin ngayon. At ito yung halimbawa dapat na gawin natin tayong mga tao. Kung ang Diyos kaya tayong unawain, kaya tayong mahalin, kaya tayong tatawarin, tayo din magagawa natin ito sa bawat isa. Hindi lamang sa isang pamilya, sa isang komunidad, sa isang samahan. Dapat ito ang laging namamayahan sa atin. Pag-unawaan, pagmamahalan, at pagpapatawaran. Tumayo kayo lahat.